Loki at Luffy dumating na sa Sun World. Ready ng labanan si Im Sama. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1174. At ang title nga daw netong paparating na chapter The Strongest in the World. Mamaya nga malalaman nyo kung sino itong tinutukoy sa title na to. So ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing magpapatuloy lang yung pangyayari sa huling chapter, which is itong nakita nating hindi sinasadyang pagsira ni Summers sa barko na paglalagyan sana ng mga batang giants. Ngayon nga sinasabing hindi daw pinigilan ni Summers ang mga bata na to. Nagpatuloy daw ang mga ito sa paglalakad nila hanggang sa makarating sila sa dulo. Kung saan makikita nga daw natin na nagkaroon dito ng butas dahil sa pagkahulog ng nasirang barko. Meaning once na mahulog itong mga batang giants, shoot na sila diretso pababa. Since wala nang ang sea clouds pa na sasalos sa kanila. Nabanggit nga daw ni Summers na ayos lang naman kung mamatay daw itong mga batang giants. Dahil pwede naman daw silang kumuha ulit ng panibagong set ng mga batang giants later on. At ito na daw yung panibago nilang kikidnapin. Baligaya nga nang nabanggit ko sa analysis video natin, wala naman talagang kaso kung masira itong barko na paglalagyan ng mga bata. Ang magiging problema nga lang yung oras. Since nagmamadali nga itong si Imu na ma-acquire na itong mga giants ng Elbaf. Ngayon itong mukha nga ni Summers in last chapter ang magpapatunay neto. Takot yung nakita natin sa mukha niya dahil alam niya na malalagot siya kay Im Sama. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing itong grupo daw nila Ripley sinubukan pang pigilan itong mga batang giants na mahulog. At since under pa rin sa Arrow Devil Fruit ni Ganku itong mga bata na to patuloy nga lang daw na naglakad itong mga bata na to hanggang sa mahulog sila. Kaya naman akap-akap nga daw itong mga bata na to sabay-sabay daw silang nahulog pababa. So dito nga natin marirealize kung gaano kamahal ng mga magulang nila itong mga batang giants na to. Dahil kahit alam nga nila yung consequence which is kamatayan, wala nga silang pake as long as mailigtas lang nila ang mga bata na to. Balik kung inaakala nyo nga na talagang nahulog na ng tuluyan itong grupo nila Ripley kasama ang mga batang giants, nagkakamali kayo. Dahil sa sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing nag-appear daw bigla itong si Loki. Niligtas daw niya itong mga bata same as sa mga magulang nila. Paano? Makikita nga daw natin si Loki na nag-transform into Black Dragon. Yes guys, itim na dragon itong devil fruit niya. Wala nga daw pangalang in-indicate itong si Oda. Pero assuming at magbabase tayo sa mga hints para sa chapter na to, mukhang western dragon nga yung itsura ng devil fruit netong si Loki. Meaning magkaiba sila ng devil fruit ni Kaido. Since itong kay Kaido nga may pagka-eastern dragon yung design. Sa tanong nga kung ano possibly itong devil fruit ni Loki, ginawa na nga natin to ng separate video. Kung gusto nyo nga ng pahapyaw, nabanggit ko nga sa video na to na posibleng itong devil fruit ni Loki yung Ryo Nomi model Nidhogg. Similar nga ito sa nakita nating nightmare monster. At base nga sa impormasyon ngayon sa spoilers, mukhang tumataas nga yung tsansa na ito talaga yung devil fruit ni Loki. So kung gusto nyo pang malaman yung deeper meaning kung bakit natin nasabing ito possibly yung devil fruit ni Loki, ilalagay ko na nga lang yung link ng video na to sa comment section sa ibaba. Speaking of Kaido, alam naman nating lahat na siya ang strongest creature in the world. Si Whitebeard naman ang sinasabing strongest man in the world. At dahil nga sa ang title ng chapter na to strongest in the world, mukhang ang tinutukoy nga dito ni Oda base na rin sa kung sino ang highlight sa chapter na to si Loki. Siya ang pinakamalakas sa mundo. Which is alam kong agree din naman kayo dahil napatunayan na nga sa atin niya ni Loki pagkasilang
na pagkasilang pa lang niya. Imagine guys itong kinakatakutan natin na pagkahulog ng mga batang giants na posibleng ikamatay nila, literal ngang hinulog si Loki ng sarili niyang nanay dito. Ang resulta, nabuhay nga siya at inakyat pa niya pabalik itong Sun World. At yes, ito nga yung masasabi nating deeper meaning sa chapter na to. Itong pagkahulog ng mga batang giants akap-akap ng mga magulang nila. Alam nga ni Loki yung pakiramdam na ihulog ng sariling magulang. Kaya naman ang poetic lang na siya pa mismo ang nagligtas sa mga bata pati na sa mga magulang nila. Nakakatuwa lang yung meaning neto story-wise. At finally ang huling impormasyon nga sinasabing magtatapos daw itong chapter na to na makikita natin si Loki na naka-dragon form. Kung saan sakay-sakay daw niya itong naka-gear 5 na si Luffy pati na itong Ragnir na naka-squirrel form. Parehas nga daw itong dalawa na to na nakasakay sa ulo ni Loki. Ready na nga daw itong tatlo na to na labanan ang mga nightmare monsters. Bali kung matatandaan nyo guys nabanggit ko nga sa analysis video natin in chapter 1172 yung possible entrance netong sila Luffy at Loki. At hindi nga tayo nagkamali dahil ganito nga exactly yung ginawa ni Oda. Similar sa entrance nila Momonosuke at Luffy sa Onigashima, ganito rin yung ginawa nila Luffy at Loki. Ang nakaka-excite nga sa part na to itong pagbabanggit na direktang naka-gear 5 na daw itong si Luffy. Meaning magkikita na itong sila Imu at Luffy. Makikita na ni Im-sama personally itong makabagong Joy Boy. Kaya naman nakaka-excite nga kung ano kaya ang magiging reaksyon niya. Matatakot ba siya? Mas manggigigil ba siya? O matutuwa siya dahil finally sa paglipas ng mahabang panahon muling nagbalik itong mortal niyang kaaway. Speaking of mortal na kaaway, nabanggit ko nga sa recent video natin yung naging pagtatalo ng mga giants sa Elbaf sa kung paano nila tinitignan itong Sun God Nika. At dahil nga sa makikita na nila ngayon itong si Luffy na naka Sun God Nika form, mukhang makukumbinsi na nga ang mga ito na indeed God of Liberation itong Sun God Nika at hindi God of Destruction. Sa part naman ni Ganku, alam naman natin currently nakikipaglaban siya kay Imu para mapabalik ang alaala niya. Kung sakali nga at some point na bumalik siya sa normal at makita niya itong Sun God Nika, ano kaya ang magiging epekto neto sa kanya? Dahil kung matatandaan nyo, ito nga yung kinakatakutan ni Ganku, ang Sun God Nika. Ito na kaya ang magti-trigger para mapaalis niya si Imu sa katawan niya na sumanib sa kanya? Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1174. Kung sakaling natripan nyo nga itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!